tinapay sa kabuhi. Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manughambal isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iya nga asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton ang tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina. Maayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Adi naman liwan diri inyo alagad Pastor Henry Sinina nga magadala sa inyo sang pulong sang Dios. Luyag ko abi-abihon si Tatay Batakulin dira sa Kabangkalan nga matutumgid nga nagpamati sang programa sang tinapay sang kabuhi. Happy birthday Tatay Batakulin. Kag kabayang Diyos magpakamaayo sa gyapon sa imo bisan nga yara ka lang sa puluyan kag sa imo kaimtangan nga hindi ka na makakita. Salamat gid sa imo pagpangamuyo sining programa sang tinapay sang kabuhi. Kag ginabi-abi ko man ang tanan nga mga nagapalamati sa sini nga programa sang tinapay sang kabuhi nga ang Dios gid magpakamaayo gyapon sa inyo sa tunga sining nagakalatabo sa aton nga pungsod. Ang aton nga pagapamalandungan sa sining nga aga, amo ang aton nga Ginoo nga ginatawag siya the Good Shepherd, ang maayo nga manugpahalab. Akon pagabasahon ining dinalan sang 1 Kapitulo 10. Basahon ko lamang ang duwa diri anay ka bersikulo kag tapos ini aton pagapamalandungan ang pugos ngid nga passage na nungod sa aton Ginoo nga maayong manugpahalab. Balasahon ko ang 11 kag ang 12 sa sini nga dinalan. Nagasiling diri sa verse 11. The word of God says, "Ako ang maayong manugpahalab. Ang maayong manugpahalab nagahatag sang iya kabuhi tungod sa mga karnero. Ang sinuhulan kag hindi manugpahalab na hindi tag-iya sa mga karnero. Nagakita sang lubo nga nagapakara kag nagabiya sang mga karnero kag nagapalagyo. Kag ginaagaw sila sang lubo kag ginapaplaag sila." Kabay Ginoo magpakamaayo gid sa aton nga pagbasa sang iya pulong. Turan isa ini ka dinalan sa banal nga kasulatan nga magpanumdom sa aton liwat nga may ara nga nagakabadaka gid sa aton sa tunga sang aton nga mga pagtilaw, sa aton mga pagsulay, sa mga pag-antos, sa mga kasakitan sang aton kabuhi. Nagapanumdom liwat sa aton nga may buhi kita nga Dios nga nagakabalaka kag nagatipig sa aton sa gihapon. Aton na eksperyensyahan sa mga nagliligad nga mga inadlaw, sinimana, bulan kag mga tinuig nga matudgid ang Dios matutom. Kay ginlarawan niyang iya ko galingon diri nga maayong manugpahalab. Sang ginabasa ko bala ini nga dinalan sa kasulatan, ginadumduman ko ang isa ka bata nga nagabantay sa mga karnero sang iya nga agalon. Kag dito siya sa latagon na daw masinulubon, he was so lonely na one day siling niya, may mo ako sa isa kabutang malipay ako. Nagdesisyon siya nga tagatawgon ko ang mga tao sa village nga magsinggit ako may lubo. So this child, para ma-entertain niya ako galingon, nagsinggit ni siya nga pangayo bitabang may lubo, may mga wolves nga nag-atake sa iya mga karnero. Kag sa nabatian ini sa mga tao, nagdinalagan sila pakadto pay babaw sa pagdabulig sa sininga bata to save
the sheep. Apang pag-abot niya dito, nasapwa nila siya, nga nagakadlaw, nagaharikhik gid siya, nalipay gid siya, kaya mga tao nagsalasala-gid sa iya. Kag naintuan lang gid gali ang mga tao, nagbalik ang mga tao sa village, kag naglipas nga mga inadlaw, nasubuan naman siya, kag naghimo naman siya isa naman ka pag-trick sa mga tao, nagsinggit naman sa liwat nga may lubo. But this time, the people did not listen to him. Hindi na sila nagpamati sa iya. Kag for sure gid sa iya nga pagsinggit dito gid, sigurado gid may lubo gid man. Kag wala nagbulig ang mga tao, yin pang pamatay sang lubo ang mga karnero, kag siya nalagyo. Now, this is a moral lesson sining ginatawag natin na Aesop's Fable. Amo ning Aesop's Fable na magpanumdum sa aton nga isa gali ka butingon, a liar, bisa na nga maghambal pa siya sang kamatuuran, people will not believe him. Kag yun ang aton subong temtangan bala na madamo subong sang mga butigon. Kaya mga tao, kabalo kita sa nagakatabo subong sa aton nga pungsod, politicians, mga nagatrabaho sa idalom sang gobyerno, makakulugmat ang nagakalatabo subong tungod sang korupsyon nga nagakatabo sa aton nga pungsod. Pangamuyuan tagid nga tagaan gid sang kaalam ang aton nga presidente na mahandle initanan ng mga butang. Kag I realize tungod bala sang pagkabutigon man sang tao, kag amoy ni ang mga I believe kung hindi ni mahandle maayo, hindi ni mabulong, this will be a detrimental sa aton nga pungsod gid. Ti aton yang andom nga kabay nga through this sa sining eksperyensya ang mga tawo nga butigon makakilala gid sa ilang mga sala, kag sila man maging matarong labi na gid nga sila sana makadangat sa paghinulso sa ilang mga sala, kag magkilala gid kay Kristo Jesus nga ila man manuluwas kagagod magkabuhi sa nga balaan. The Bible tells us that righteousness exalts the nation. Amo lang yun ang bulong sa aton man nga sitwasyon karon sa aton gobyerno, sa aton nga pungsod, nga mangin matarong ang tao. Kag righteousness, ang pagkamatarong sang tao, hindi man nimemo sa iya kagalingon. Kay suno sa blang kasulatan, kita makasasala, kag nagapabilin sa sala, tungod nga aton inisya na huwa ini nga sala sa aton una nga mga ginikanan, nga naglaton ini sa aton. Kag the solution to this is to come to the Lord Jesus Christ, who is the healer of our soul. Nagsaadid ang Ginoo nga siya maghatag sa aton sang kapatawaran sang madamo naton mga sala, kag kaluwasan agud kita mangin matarong. Hindi lamang si atubangan, kundi matarong sa mga katawan. So the only solution again to this problem is the Lord Jesus Christ. Kitawag diri siya nga maayo siya nga manugpahalab. Now, isa ini ka paghangkat sa aton bala mga inigugma. Manungod sining manugpahalab kay suno sining dinalan nga aton ginbasa bag-o gid lang. The Lord Himself, the Lord Jesus Christ, siya mismo nagsiling, I am the good shepherd. Kay may mga salawayon nga mga manugpahalaban mo. The Lord emphasized this title, Good Shepherd, by the way, kaya ang to be good according to Jewish culture nila, actually, ining pulong the title good, this is used para lang gid ini sa Dios. This is a title nga gina-reserve only for God. Kaya mo ini ang may example diri nga isa ka rich young ruler sa gintawag niya si Jesus Christ as a good master. Siling sa Ginoo siya, why do you call me good? Hindi lang, isa man lang ang good, and that is God. It was a hypothetical question na makapanumdum siya
to be good is iya lang iniyas ang Diyos. That they talk about how to enter into the kingdom of heaven. Nagsiling sa Ginoo, ibaligyan nimo ang imo mga pagkabutang kag ibulig sa mga imol. Ti manasub-an gid sa sang kaayo kay hindi ay ini mahimo nga butang. Now, going back to the Lord Jesus Christ, He is good shepherd. Kaya sa eksperyensya sang katawan sang Israel sa Old Testament, ini mga shepherds, by the way, the word shepherd, mo yan ikulugan, pastor. The Greek word for pastor is poimen, that is a shepherd. Emphasize ni Jeremiah sa chapter 2 ni Jeremiah and chapter 28 that these shepherds actually they transgress the law and they because of their duty hindi nila mahimo naglaplaag ang mga katawan ng Israel. One of the reasons why the Jewish people were scattered all over the world that is found in chapter 28 of Jeremiah 1 and 2, you will find there. Ini mga shepherds, instead of feeding the sheep, sila na yung gakaon, sila na yung patambok. Kagamoy ni nga nagalaplaag ni sila. When Jesus Christ saw the multitude, sunod dira sa John chapter 6, the feeding of the 5,000. When he saw them, he was moved with compassion. Naragid ang kaluoy sang aton Ginoo sining mga katawan kay gidlarawan niya ini sila na mga karnero na nagalaptaag without a shepherd. So mo ini diri gin-introduce ang iya kaugalingon as a good shepherd. So that word good again, it reminds us that this shepherd is not an ordinary shepherd. Hindi siya ordinaryo nga manugpahalab kundi Diyos siya nga manugpahalab. We will talk about that later. Nanungod sining panugpahalab nga maayo nga He is God. Now, ang iya diri nga quality sining maayong mga manugpahalab. Makita ta diri sa sining dinalan sa verse 2 and 3 of chapter 10. Now let me read this. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. And he calleth his own sheep by name and leadeth them out. Now look at the quality of the shepherd here. Maayos siya nga manugpahalab. Kay kilala niya ang iya nga mga karnero. He knows his sheep. Una aton bala ini palatalong aton pamalandungan. Pagsiling kita nga mga karnero sang Dios. Pila na ini subong ang karnero sang Dios. Sang aton Ginoo, when Jesus Christ was talking about this sheep, jutay pa lang ini during His time. In fact, may 12 apostles siya, 12 disciples, kag may nag-respond to sa iya mga pagwali, ti butang ta ang iya mga karnero diri, including sa iya ginpakaon sa tunga mga 5,000 men. Damo ito sunod sa iya, may mga nagaluwas, may araman nga nagsunod-sunod yapon sa iya, pero they were only after bread, tungod lang sa tinapay, but not all believe Him as their Savior. So, jutay pa lang ini. Pero to think about now, ang manugpahalab sang aton Ginoo, pero tinagid ka damo na maybe masiling naton kay suno sa statistics bala. There are already 3.2 billion professing Christians, 3.2 billion. Now, there are 8 billion, by the way, ang kalibutan. Di mga masilin na lang kanaton, 1 billion na lang ang tutuod yun nga mga naluwas. Kay professing lang 3.2 from different Christian denominations. So, makatunan kita sa mga ginatawag natin mga tunay, true disciples of Jesus Christ, especially among evangelicals. Siling diri sa balang kasulatan, kung aton bala pamalandungan ini, He knows them. Kabalugid sa, kilala niya gid ini ang iyang mga karnero. Kag kilala niya ang ilaman mga ngalan. Now, it's so amazing to know about this. Kay siling diri, He calleth His own sheep by name.
abyan ko nagapamati kasi ni pamangkot, are you really the sheep of the Lord Jesus Christ, of the Good Shepherd? Karnero kagidayan ni Kristo. Now, kay balo kagid kung ikaw bala karnero, kay ginlarawan man diri sa aton, nga kung ikaw bala nakasulod na sa ganaan, sang sinang sheepfold, amo na dira ang nagasulod, amo ning iya mga karnero. Now, mathag diri nga ginalarawan sa aton Ginoo, nga siya amo ang ganaan. He is the door. Ang mga over the fence o nagaagi lang sa likod niya, hindi sa ganaan, hindi na amo ang mga karnero sang Ginoo. I'd like to emphasize here that to be a true sheep, matutuod nga karnero sang Ginoong Jesus, amo ining nagasulod sa ganaan. Now, what is this door, by the way, na ginahambal diri sa ini nga dinalan sa mga kasulatan? Na siling ni Jesus Christ diri, siling niya sa verse 7, Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. All that ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Now verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Now it's very clear here, na ikaw manging karnero lamang sa Ginoo, kung agyan mo iningalagyan, nga mo ini si Kristo Jesus. Nagsiling siya sa 1:14-6, John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man, wala na sang anuman, sinuman, makalabot ko na sa Amay. Come to the Father, sinya except by me. So, simple lamang ang ginahambal diri sang aton Ginoong Jesucristo, na kung ikaw luyag mangin karnero sang Dios, agyan mo na napertahan. Paano agyan? Paano ka makasulod sinang apertahan? Buksan lamang ini nga ganaan, the Lord Himself, kung ikaw magpalapit sa iya, maginulso sa imo mga sala, kay patawaro niya ikaw sa imo mga sala. Kag nagsaad niya, kung ikaw lamang magsalig sa iya, magtuo sa iyang, nga siya amo ang Misaya, si padalas ang Diyos nga Amay, tuuhan nimo nga sarang siya makaluwas sa imo sa impyerno, kag tagaan ikaw kabuhi nga wala sang katapuson. Kung ikaw lamang magsalig sa iya, magtuo, magbaton sa iya, subong imo personal nga manuluwas. Ginabalik-balik naton ini ang kaluwasan na hindi ini pinaagi sa isa ka sekta o isa ka reliyon. Wala ako diri subong gina-introduce sa inyo isa ka reliyon nga magsulod ikaw sa amon nga reliyon, sa amon denomination. Kaya wala pertahan ang simbahan, wala pertahan ang denomination. Nakuha niyo ang buot ko sa ilingon. When Jesus Christ came here, He did not introduce any church or any denomination, any group, religious group. Ikadamo na sang religious groups in the world. Isa, padamo-damo na para siling nila. Amo nang matutuod nga reliyon. But now, let me emphasize this. Ang pulong lang nga reliyon, it means tie again. Reliyon. Tie again. Only Jesus Christ is the true religion. Nga nagsugpon liwat sa aton sa Diyos nga Amay, pinaagi sa pagsalig mo sa iya, subong imo personal nga manluluwas. Now, let me explain this. Again, wala sang pertahan ang aton simbahan. The word church, yung mga tinawag ni Kristo Jesus na nagbaton sa iya subong ila manluluwas, amo na ginatawag na church, pero wala pertahan ang lawas ni Kristo because the church speaks of the body of Christ. Magsiling kita, the church, one of the definition of the churches, amo ini nga it is an organism with different parts of the body. Another one is it is an organization. May pastor, may deacons, may mga officers, may mga members. Now, let me emphasize this again. Wala na ila pertahan. There is no door in there. Di ang pertahan, ara sa ulo sang lawas, who is the Lord Jesus Christ. Hindi ka maluwas kung magpamiyembro ikaw, sa imo nga iglesia, pabautismo ka dira, tapos ibutang imo nga ngalan sa ilang libro, kag siling nila sa amo na ang kaluwasan.
that is perfectly wrong. The Bible tells us si Jesus lamang ang puwertahan. Amo ini ang emphasis diri sa sininga dinalan. Agud ikaw mangin isa ka karnero, sulod ikaw sa puwertahan. Paano ikaw makasulod sa puwertahan? Muna nga ba sa aton Ginoong Jesucristo? Siniya mag-repent and believe the gospel and you will be saved. Duha man lang imuon may inulsol ka sa imo mga sala. Pangayo patawad kay si Kristo Jesus makapatawad gid sa imo mga sala. Bisan ano kadamo sa imo sala, ipangimatya na ikaw. Ang iya dugo sarang makapana, sarang makapatawad sa imo tanan-tanan nga mga sala. Kung saligan na lamang nimo siya. Believe the gospel. Anong gospel yun natawag? The gospel is that Jesus Christ died for your sins. He was buried and on the third day he rose again. Amuna ang maayong balita sa ligi sa Jesus nga imo personal na manluluwas. Agud ikaw mangin matutuod na karnero ni Kristo Jesus. Now let me emphasize the last part here. Sa aton karon nga mga karnero na sang Ginoo, nga ikaw nakasalig na kay Jesus nga mo personal nga manluwas. We are assured here na wala na gid makaagaw sa aton. Nobody could separate us from Him. Kay nasiling diri sa sinigali nga dinalan sa verse 28 and 29, ginatawag nato ni the assurance of salvation sa John chapter 10. Kung ikaw matutuod na karnero, hindi ka nagidya mawala, hindi nagid ka magtalang. Kung nagatalang-talang ka man, o kung nakasala ka man, liwat tandaan naton, na matutom gid ang aton nga Dios, ang aton Ginoo, kay He's a good shepherd, hindi agid ka pabayaan. Now let me emphasize in chapter 10 of John 28 and 29. Let me start from verse 27. Nagasiling ini nga dinalan. Ang akon mga karnero nagapamati sang akon tingog. Kag nakilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Kag nagahatag ako sa ila sing kabuhi nga walay katapusan. Kag hindi nagid sila mawala. Kag walay isa nga makaagaw sa ila sa akon kamot. Ang akon amay nga nagahatag sa ila sa akon, dako pa sa tanan, kag walay makaagaw sa ila sa kamot sang amay, ako kag ang amay isa. Katahom sining nga dinalan sa mga kasulatan, that we are assured because we are the sheep, we are the flocks of the Lord. Hindi nagid kita mawala, it says here. Kaya matutom siya. Kaya he's called the good shepherd because he's going to protect you and me. Now, this would emphasize mga inigugma kag mga abyan kung nagapamati ka musubong na aton Ginoo naghatagid sa assurance. And I given to them eternal life. Tagaan kabuhi nga wala sang katapusan. Wala katapusan. Kag hindi ka nagid maagaw. Kay duwa ang nagawiyat sa imo nga kamot sang anak kag ang kamot sang amay. Hindi kung sakpan pa sa tayo, hindi ka na makapalag dyan. Kaya ang kaluwasan hindi niya sa aton. It does not depend on us. It depends upon God. Sang ginuwas ka na, He makes sure na hindi ka na gidya mawala. Kaya ang kaluwasan libre lamang ginhatag sang aton nga Ginoo. Kag katawom sining larawan, I and my Father are one. Wow. I and my Father are one. Amo ni ginatawag naton nga Trinidad. Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit are one. Kung paano ni sila nga masiling naton, there are 3 persons in one Godhead. This is a mystery, by the way. Pero kathag diri naton Ginoo, diri na kita magakadto nga siling niya sang naghambal siya nga siya ang amay kag ako isa lang. Ang mga Hudiyo nagpulot liwat sing mga bato, verse 31. Sa pagbato sa iya, si Jesus nagsabat sa ila, madamo nga maayong buhat ang ginpakita ko sa inyo gikan sa amay. Din bala sadtong mga buhat ginbato o ginabato ako ninyo. Now look at verse 33. Pamati ka mo sa verse 33. Kaya mo ini ang dalinalan sa kasulatan na nagahambal na si Kristo Dios. Nagasinili ang mga Hudiyo nagsabat sa iya, hindi tungod sa maayong buhat nagabato kami sa imo, kundi tungod sa pasipala, bagod nga ikaw nga tao nagapaka-Diyos. Ikaw nga tao nagapaka-Diyos. Our Lord Jesus Christ, the Good Shepherd, is God.
according to this passage. Abyan sa ligi sa Jesus ngay mo manluluwas, patuna siya sa buong ngay mo manluluwas, kag siya nagsaad ikaw tagaan sang kabuhi, kawala sang katapusan. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa aton nga mensahe diri sa tinapay sang kabuhi, mayong adlaw liwat sa tanan, inyo alagad sa kanginan Pastor Henry Sinina.